Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, 1 oras lang po gumawa ang mga huling dumating. Samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis nang nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin? Amen. So, maupo po tayong lahat. Konnichiwa. Kumusta na kayong lahat? Annyeong haseyo. Alam nyo rin pala. Kami po ay nasa South Korea ngayon, ng aking mahal na asawa. Kami ay nakarating dito kahapon. Actually, maraming kwento yung pagbiyahe namin papunta rito. Dahil sa unang sakay namin, dapat ay hindi kami nakaabot. Kala ng misis ko ay 7:30 ng gabi yung flight, 6:30 pala. Kaya hindi kami nakaabot. Pero ang dasal naman namin bago kami pumunta sa airport ay, Lord, kung kasama ka namin, ay papayagan mo. Kung hindi oras, ay huwag kang pumayag. Siguro yung panahon na hindi pumayag si Lord. May dahilan. Kaya naghanap kami ulit ng flight. Kaya 1:30 nung Sabado ng madaling araw kami nakasakay. At nakarating dito sa napakagandang lugar ng Seoul, sa Korea. So kaninang umaga kami po ay nakapagsimba sa katedral nila. Ang laki ang katedral. Tuwan-tuwa ako kasi ang daming mga Pilipino. Tuwan-tuwa kami. At napakaganda nung experience namin mag-asawa. Kami tumatawa na lang kasi may mga pagkakataon talaga na pag meron kaming mga hinihingi ay kung gusto mo, Lord, payagan mo. Yan. Kung ayaw mong pumunta kami ng Korea, huwag mong payagan na makapunta. Kaya, praise the Lord. Isang biyaya muli. Pero, ang ating pong ibanghelyo, ang pag-usapan natin ngayon, ang ibanghelyo ay, narinig natin, yung mga tinawag ni Lord na magtrabaho sa kanyang, tinawag ng isang may-ari ng ubasan. Ang mga manggagawa mula alas 6 ng umaga, alas 9, alas 12, alas 3 ng hapon, at yung huli ay alas 5. Ang trabaho nun ay mula alas 12 hours, 6 to 6. 6 to 6, mahaba ang trabaho doon. Kaya nung nagkasundo sila na bibigyan sila ng isang denaryo. Alam niyo, ang isang denaryo nung yung panahon ni Jesus ay sobra-sobra na sa isang pamilya na pangkain nila. Kaya yung isang denaryo ay above yung minimum, kumbaga. At nagulat yung mga nauna dahil bakit yung mga 1 oras na lang na ang ipinasok ay nakatanggap din ng 1 denaryo. At sila pa yung nauna na nakatanggap. Kaya itong mga maagang pumasok ay nagreklamo. Sabi nila, Lord, bakit naman kami nadarang sa init, nahirapan, naalikabukan, nagutom, yan, sunog ang balat. Tapos, sila hindi man lang nasinagan yata ng araw kasi alas 5 na ng hapon. Malilim na at malamig na. Nakatanggap din sila ng pareho sa amin. Yan. Sabi ng may-ari ay ng ubasan ay hindi ko naman kayo dinaya. Ang napag-usapan natin ay 1 denaryo, sabi niya. Kaya tanggapin ninyo. May karapatan naman akong ibigay kung ano yung nararapat sa mga gustong bigyan. Yan. So, at sabi niya sa dulo, ang mga nahuli ay mauuna at ang mauuna ay nahuhuli. So mga kapatid, kung titignan natin,
meron ding tawag dito, rason o dahilan. Yung mga nauna, di ba? O nga naman, kung ako rin yun, ay parang masasaktan din ako. Bakit ipinatas? Kaya nga, ang tanong natin ngayon siguro ay, ang buhay ba ay palaging patas? Yan. Ang buhay mo, kapatid, patas ba palagi ang nararamdaman mo? Mukhang hindi, di ba? Maraming bagay sa buhay natin na hindi patas. Bakit yung iba na napopromote? Ganyan. Ako, ang tagal ko na, hindi naman ako pinapansin. Yung bagong-bago, siya pang mas malaki pa yung sahod niya sa akin. Ganyan. Yung mga anak ko na nahirapan sa pag-aaral, samantalang yung iba, ganyan. Ako, na nasa abroad, OFW, ganyan, ako ay nagsasakripisyo dito, pero yung aking pamilya ay hindi man lang ako maintindihan o maunawaan. So, ito yung mga pakiramdam natin na hindi patas, hindi tama ang paningin natin. Alam nyo tayong mga Pilipino, malapit tayo sa mga taong nahihirapan, yung mga dehado, di ba? Kaya mahilig tayong manood ng teleserye. Yung teleserye sa atin pa naman sa una, yung mga bida ay nahihirapan, pinahihirapan. Gaya nung bata-bata pa ako, gustong pinapanood nun yung istorya ni Flor de Luna. Ayan. Narinig niyo yan? Mga kapareho ko ng edad dyan. Flor de Luna. Tapos yung Malayo Pang Umaga. Ayan. Yung mga sinasaktan. So tayo, mga Pilipino kasi, feeling natin underdog lagi. Underdog. Ibig sabihin yung laging tayong talunan. Lagi tayong dehado. Kaya malapit tayo sa mga taong dehado. Naintindihan natin agad yung mga taong dehado, yung mga nahihirapan. Madali tayong tumulong. Kasi yun ang pakiramdam natin di ba? Kaya nga bati natin kuminsan ay kumain ka na ba? Di ba? Kumain ka na ba? Dahil ang iniisip natin lagi, baka hindi pa siya kumakain. Di ba yung unang bati natin pagdating ng bisita natin, kumain na ba kayo? O kumain ka na ba? Yun ang pagbati natin Bakit? Iniisip natin lagi na baka hindi pa kumain. Meron pa isa tayong bati, yung pag may nagbibihis, anong bati natin? Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Di ba? Hindi yung pakikialam. Tayong mga Pilipino, hindi yung pakikialam. Kundi isang paraan natin na yung nararamdaman natin na sana yung pupuntahan mo ay maayos. Yung pupuntahan mo ay ligtas ka. Yun ang ating iniisip kasi ayaw nating mapahamak yung mga mahal natin sa buhay. So, ang feeling natin na yan ay lagi natin kasing naiisip na parang tayo ay dehado, parang hindi patas. Yan. Kung may mga anak tayo, minsan nagrereklamo kung hindi yung bunso, ang nagrereklamo yung panggitna. Kasi mas mahal nila yung panganay at yung bunso, di ba? Yun ang feeling natin. Kaya yung mga nasa gitna, sila yung karamihan ay sabi nila, mga black sheep, nagreklamador pero yun ang feeling ng tao. Yun ang feeling natin na yun ang pananaw natin makalupa na tinatawag. Tandaan natin, yun ang pananaw natin dito sa lupa. Yun ang pananaw nating makamundo. Na ang buhay ay palaging hindi patas. Yan. Palaging hindi patas. Pero hindi tayo dapat mamuhay ayon sa makamundong pananaw o makalupang pananaw. Ito yung ebanghelyo natin ngayon. Hindi natin, kung titignan natin, may inggit yung mga trabahador na nauna Bakit? Hindi patas, hindi patas. Kung sa labor law sa atin, ay wala na. May kaso na yung may-ari ng ubasan. Kasi unfair practices na ilalagay sa kanya. 'Di ba? Ang sala niya. Pero sa mata ng may-ari ng ubasan ay meron siyang sariling pananaw. Yan.
Pag ganun nga na hindi patas yung nararamdaman natin sa trabaho, sa pamilya, o kahit ano man, nandun nagsisimula yung mga nagre-rebelde, di ba? Kaya maraming rebelde sa bayan natin. Dahil naramdaman nila na hindi patas. Yan. Yung mga mayaman ay yumayaman, yung mga mahirap ay lalong umihirap. Marami din yung mga nagtatampo, kaya naiinggit, kakaroon ng self-pity, nai-insecure sa buhay, natatakot, at yung iba ay nadidepress. Kaya nga may depression ang mga taong ibang tao, hindi sa chemical imbalance o ano man, kundi dahil sa pananaw niya, o sa pananaw ng isang tao. Kaya ang hamon naman ng Ebanghelyo ngayon ay gustong ipakita ng Ebanghelyo sa atin ngayon ay imbes na makalupang pananaw ang gagamitin natin, tayo na kilala na natin ang Diyos, dapat tayo mamuhay sa makadiyos na pananaw. Yan, makadiyos. Kung ano yung tingin ng Diyos. Yan. Sa nangyayari sa buhay mo ngayon, ano ang tingin ng Diyos? Sa pagka-late namin sa airport, ano ang tingin ng Diyos? Kung sa tingin lang namin, ay siyempre, sisisihin namin ang lahat. Sisisihin ko yung aking asawa na kasalanan mo kasi 7:30 mo sinabi eh. Yan. Sisisihin ko talaga. Ang pananaw ng mundo. Tapos, sisisihin din niya ako kasi ang kala ko naman, yung malapit lang na airport yung pupuntahan namin. Kaya ako naman ay relax na relax, cool na cool. Saka, sabi ko matagal pa naman eh. Malapit lang yung airport. Pero ang layo pala ng airport. Yung sasakyan namin, sa Narita ba? Kala ko sa Haneda. 1 oras na biyahe din yon. Mahigit. Kaya nagtagpo yung aming pagkukulang, kumbaga, sa pananaw ng mundo. Pero, nung nasa airport na kayo, papuntang sa yung 1:30 na next flight na namin, kami nagtatawanan. Dahil nakita namin yung pananaw ng Diyos. Sabi ng asawa ko nga, siguro, pag sumakay tayo doon, merong hindi magandang mangyari sa atin. O baka meron siya nakikita na kailangan maghintay muna tayo. Which is tama. Dahil mayroong dahilan ang Diyos. Sa mga pangyayari sa buhay natin, dapat tignan natin lagi, Lord, ano ba? Ano ba yung gusto mo? Ano ba yung plano mo? Okay, hindi ako nakasakay. Okay, hindi nangyari yung gusto ko. Ano ba yung gusto mo? Yan. Turuan mo ako. So, dapat, pag tayo ay nagkakaranas ng mga ganong parang hindi pantay o patas, tanungin natin agad si Lord. Magdasal tayo kaagad. Huwag tayong magtampo. Diba? Huwag tayong magtampo. Kung na-promote yung isang kaibigan natin sa trabaho, dapat matuwa ka. Matuwa ka sa pananaw ng Diyos dahil, siyempre, wala na yung inggit sa'yo eh. Dahil sinabi nga sa Ebanghelyo na patas lahat yung binibigay ko sa inyo. Alam ko yung makakabuti sa'yo. So, si Jesus, kung titignan natin, kung hindi patas ang pinag-uusapan natin, tignan natin yung nangyari kay Jesus, di ba? Kung hindi ka pa rin kumbinsido na kailangang magkaroon ka ng pananaw na makadiyos, tignan mo na lang yung nangyari kay Jesus. Ano nangyari, di ba? Alam natin lahat. Hindi makatarungan yung pagtrato sa kanya. Hindi siya nagsinungaling, hindi siya loko, hindi siya nagnakaw. Pero inakusahan pa rin siya. Hinatulan. Brutal na inabuso. At pinako sa krus. Yun ba yung may hustisya ba doon? Mayroon bang patas na pagtingin? Kung titignan natin, sabihin natin, sobra yung ginawa sa kanya. Oo, sobra. Kaya, hindi, ang nararamdaman natin dapat ay ikukumpara natin yung pinakita ng Diyos na kanyang naranasan at ikukumpara natin sa atin. So, ang titignan ang bawat isa sa atin dapat yung moral na responsibilidad o yung tama at dapat na gagawin para kumilos ang katarungan o hustisya. So, dapat tayo, kung sinasabi nating makadiyos na pananaw, dapat lampasan natin sa makalupa na pananaw. Lampasan natin yung
wag mo, sabi nga natin, wag mo ibaba yung sarili mo. Wag mo siyang pantayan. Ganun din, pantayan mo ang Diyos. Wag mo ibaba masyado yung sarili mo na hindi nangyari yung pinagpipray mo. Dapat umangat ka sa iyong pananampalataya. Sabi mo, Lord, thank you. Kung hindi man nangyari, alam ko na makakabuti sa akin. Ganun tayo dapat, positive, masaya. Hindi yung nalulungkot. Hindi yung madidepress ka na dahil hindi nangyari yung gusto mo. No. Dapat yung pinapasalamatan mo lagi ang Diyos. Kaya nga sabi, praise the Lord. Kahit ikaw ay, meron nga yung iba dyan, may mga karamdaman, pero kitang-kita mo, hindi halata na merong karamdaman. Kasi yung nangyari sa kanya ay tinanggap niya na ang Diyos ang nakakaalam, ang Diyos ang manggagamot, nagpapagaling. Kaya walang lungkot, di ba? God knows what is best for you and for me. Kaya mamuhay tayo dapat na mas mataas. Kaya nga, si Jesus, nung siya ay napako sa krus, sa tingin ng tao ay masama. Oo nga, sa tingin natin masama dahil sinaktan siya. Pero sa paningin ng Diyos, ginamit niya ang krus bilang tawag dito, pundasyon nung itinatag niya ang kanyang paghahari, yung bagong kaharian. See? Naging trono niya yung krus. Ginamit niya sa kanyang itinatag na kaharian. So, nagbigay sa kanya ng kaluwalhatian pa nga eh. Nagbigay sa kanya ng kaluwalhatian. Kaya ang panalangin niya nung una sa kanyang ama, kung pwede, tanggalin mo na lang, huwag mo na lang pahintulutan na mangyari ito. Dahil siya ay tao rin, di ba? Pero tinanggap niya yung kalooban ni Lord na natanggap niya na pupunta siya sa krus. Mamamatay siya doon, pero doon itatatag ang paghahari ng Diyos. So dapat tayo rin, pag may mga pagsubok tayo sa buhay, huwag tayong magreklamo, kundi iisipin natin lagi at pasalamatan ang Diyos. Lord, kung ito magbibigay ng papuri sa iyo, tatanggapin ko at gagawin ko ang gusto mo, ang nais mo. See? So, magiging positive tayo, magiging maganda yung ating pananampalataya, lumalalim, lumalago. Yan, lumalago. Kanina nga, ito, bago mag-prayer meeting, bago magsalita, katatapos lang ng isang biyaya na naman sa aming mag-asawa. Dahil yung binili ng misis ko na ticket, air ticket, ay balikan. Sa nababasa namin sa mga sa Google, nakalagay doon na pag hindi ka sumakay sa una, ay pwede lang i-cancel o i-cancel nila yung pabalik. So, kinikwenta namin, malaki, mahal din yung babayaran namin. So, pinagdarasal namin, Lord, wala na kaming pambayad. So, ang dasal namin, nagkaisa kami na aayusin ni Lord yan. Si Lord ang bahala. Siya ang gagawa ng paraan. Yun ang aming pinanindigang mag-asawa. Kaya, tinawagan na namin ang lahat hanggang makatawag kami ng isang tao, isang agent na nag-ayos sa aming problema. So, isang biyaya uli. Kung sa pananaw namin nung una, siguro talagang nervyos na kami o bumili na ng ticket o ano na, nagwawala na. Pero God is good. You know, God is always faithful. Sabi nga in 1 Thessalonians chapter 5 verses 16 to 18, di ba? 1 Thessalonians 5 16 to 18. Be thankful in all circumstances. Be joyful and be thankful in all circumstances. Sa lahat. Hindi niya sinabi yung mabuti lang na pangyari sa buhay mo, kundi sa lahat. Kahit yung mga pinagdadaanan mo ngayon na mahirap, kaya sa lahat ay dapat pasalamatan. Be joyful. Dapat, pag sinabing joy, iba yung happy. Tandaan natin, yung happy, yung pansamantala lang na masaya ka. Pero yung joy na bunga ng Espiritu Santo ay yung kagalakan na kahit na may mga pagsubok sa buhay mo, nandun pa rin yung kapayapaan. Nandun yung pagiging malumanay mo pa rin. Nandun pa rin yung makapag-serve ka, hindi ka naapektuhan sa paglilingkod. Diba? Hindi yung dahil
may karamdaman ka, may problema ka, ayaw ko na muna mag-serve ngayon. Tinatamad ako. Ayaw ko muna magsimba ngayon. Huwag ganon. Pag may pagsubok tayo, dapat mas lalo tayong lalapit kay Lord. Dapat mas pupunta ka sa simbahan. Dahil yun lang ang magbibigay sa atin ng kagaanan. Dapat mag-attend ka ng prayer meeting. Huwag yung dahil may pagsubok, ayaw mo na. So, balita ko, may mga kapatid tayo na yung mga malalayo ang pinanggalingan. Praise the Lord. Kasi hindi yung layo, yung challenge ng pagiging malayo sa venue ang hindi kayo makarating, kundi yung desisyon nyo lamang na makarating, isang malaking bagay na yon. Dahil gagawa ng Diyos ng paraan para makarating tayo sa mga pagtitipon natin. Amen. So wag nating ilagay si Lord sa likod. Wag nating ilagay si Lord sa katabi natin. Wag. Gawin natin ay ilagay natin sa ating harapan. Siya yung magiging guide natin. So, natatawa ako sa misis ko kasi naalala din namin siyempre yung ngayon. Ang gusto talaga namin ay makita pa namin kayo makapunta dyan. Pero naka-schedule na kasi siya na makapunta rito. Kaya sabi ko, paano si Lord? May prayer meeting sa Matsumoto. Sabi ni miss ko, natawang ako, sabi niya, didalhin mo si Lord. Buhatin mo si Lord, dalhin mo si Lord at doon ka mag-lead ng prayer. See? God is giving us wisdom. Diba? Ang tingin ko nung una, kung punta ka ng Korea, hindi na ako makapag-talk. Pero misis ko, binigyan ni Lord ng wisdom. Sabihin mo sa kanya na sama ako. Kaya nga, napakabuti ng Diyos. Kung titignan na natin yung mga ginagawa niya na maliliit na bagay sa buhay natin, ang dami na gumagawa siya ng paraan. So, suriin natin kung ano yung mga nadarama natin every time na merong kang makikita na hindi patas. Ito ba ay nagbibigay sa iyo ng pagtanggap, kapayapaan, yung bang pag may mga manggagawa ba na mas umaangat sa iyo, mas mabilis o ano man, natutuwa ka sa kanila o naiinggit ka. Yan. So, tanggalin na natin yung mga ganong bagay, yung mga paninibugho, husgahan sa iba, ganyan. Tanggalin na natin. Huwag na nating kunwari sa social media na lang, sa Facebook, di ba? Minsan, sinisilip natin yung mga profile. Buti pa sila. Ganyan. Maging mayaman nga, pero corrupt naman. Mayroon tayong mga ganyan eh. May mga gamit nga siya, may sakyan niya, pero utang naman. Parang ganun ba? Parang meron ka laging nararamdaman na parang kang talo. Parang kang talo na hindi dapat. Kung anong meron ka ngayon, yun ang bigay ng Diyos sa'yo. Napagyamanin mo, matuwa ka, ganyan, thank you Lord, kung ano man yung nasa akin ngayon, salamat. Kung ako'y nasa abroad, bilang OFW, malayo sa pamilya, salamat din Lord, kahit ako'y nahihirapan, nagsasakripisyo, at least, meron akong trabaho, meron akong ibibigay sa pamilya ko na gagamitin nila, kakainin nila. Kaysa wala, di ba, maraming walang trabaho. So, kung anong meron tayo, trabaho natin sa abroad lalo na, alagaan natin at pagyamanin dahil biyaya ng Diyos sa atin yan. Biyaya. Kaya mga kapatid, ito ay napagandang pagnilayan natin. Buong linggo na naman. Lord, nga, ang ganda ng mga biyaya mo sa akin. Tulungan mo ako. Hingin natin ang Banal na Espiritu Santo na tulungan tayo na magamit, maibahagi. Ako nga, prayer ko lagi sa aking trabaho, Lord, nawa maging blessing ako sa aking company. Nawa maging blessing ako sa aking mga katrabaho. Ganun lang ang prayer ko sa umaga. Bigyan mo ko ng karunungan para magawa ko yung tama, yung nais mo. Yun lang. Diba? So, mga kapatid, pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang kabutihan. Pasalamatan natin anong meron tayo dahil alam ng Diyos
kung ano yung mas karapat-dapat sa atin. Alam nyo ba na kung bakit binigyan niya yung mga yung mga huli ng ganong patas na pagbayad? Alam nyo kung bakit? Nandun sa Ebanghelyo. Di ba tinanong niya sila, kayo, tayo dyan. Bakit hindi kayo magtrabaho? Ano sabi nila? Lord, wala kasing tumatanggap sa amin eh. O di ba? May willingness sila magtrabaho. Pero walang tumatanggap. Madali ba yung maghintay ka maghapon na walang tumatanggap? Masakit sa loob yun. Lalo pag ikaw ay tatay. Di ba? Karamihan ng mga naghihintay nun, mga lalaki. Nagtatambay lang sila doon. Naghihintay na baka matawag sila o gano'n. Masakit yun. Pero binigyan ng Diyos sila kasi dito makita yung awa ng Diyos. Ba? Naawa siya. Hindi na yung ekonomiya, hindi na yung pera ang pinag-uusapan, kundi yung awa ng Diyos. Awa ng Diyos. Sa kaya ang ebanghelyo natin na hindi lamang yung matatanggap, kundi yung awa. Yung awa sa atin na kahit tayo makasalanan, nagbubuhos ng Diyos ng kanyang biyaya. Di ba? Malala niyo yung yung pinako sa tabi niya? Di ba? Makasalanan yon. Oh. Makasalanan. Pero nung sinabi niya, maawa ka sa akin, alalahanin mo ako pag nasa kaharian mo na. Anong sabi ni Lord? Ngayon pa lang, kasama na kita. See? Ngayon pa lang, seconds lang yata na sinabi na lang kay Lord na isasama siya. Nagdesisyon agad ang Diyos dahil sa awa niya. Dahil sa awa niya. Kaya mga kapatid, makikita natin dito yung awa at biyaya ng Diyos sa ebanghelyo natin. Awa at biyaya ng Diyos. Kaya nga, ang ating ebanghelyo ay aking pinabagatan na biyaya ng pagbaling sa Diyos. Pag bumabaling tayo sa Diyos lagi, nakatanggap tayo ng biyaya ng Diyos. Bumaling tayo lagi sa Diyos. Pumasok tayo lagi doon sa kanyang kawan, sa kanyang paghari at mayroon laging biyaya sa atin. So mga kapatid, itong ating pagnilayan at nawa, makauwi tayo, makabalik tayo sa ating mga pinanggalingan ngayong araw na ito na may dala ang Diyos, dala ang kanyang karunungan at kapayapaan, yung awa at biyaya niya. So, nais kong isara ito sa isang maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming banal, napakaganda po ng mensahe mo sa amin. Napakasarap pakinggan na ang pagmamahal mo sa amin ay lubos na umaapaw. Ang iyong biyaya ay laging alam mo kung anong tama para sa amin. Kaya wala kaming dapat gawin, Lord, kundi ang magpasalamat lagi, oras-oras, minuto, kung anong merong kami. At huwag na naming tignan kung ano ang wala sa amin, kundi kung ano ang bigay mo sa amin. Salamat, Lord, sa pagmamahal mo. At nawa, Lord, ay muli ka naming makasama sa buong linggo na naman ng aming pagtatrabaho. Iniling po namin na ingatan mo ang aming mga mahal sa buhay, kami lahat na nandito ngayon, at yung mga kapatid namin na wala. Kung ano man po yung mga may karamdaman ngayon, ay hipuin mo naman at maibalik sa tama na kalusugan. Kung ano mga problema na pinagdadaanan namin, Lord, samahan mo kami. Samahan mo kami. Ano man yung mga plano namin sa buhay, nandun ka, Lord, at pangunahan mo kaya salamat, Lord, sa pagpapaalala mo sa amin. Thank you, Lord, for loving us. Thank you, Lord, for this community. May this community continue to grow na daluyan ng iyong biyaya, Panginoon. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Father God. Mama Mary, please pray for us always. Pray. Be with us. Be at home. Be at the center of our family always. Mama Mary, praying for us. Ang lahat ng ito, Ama, ay aming kahilingan sa iyo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, kasama ang Banal Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God is good. God bless po sa ating lahat. Amen. So, mata next time. Mata raise you. O siguro, mata ne. Okay, bye-bye. Sayonara. God bless sa ating lahat.